Detalye sa viral video ni Maris Umali na tinawag daw niyang matanda si Mijaldea habang nasa stretcher. Trending ngayon sa iba't ibang social media platform si GMA Integrated News Senior Correspondent Maris Umali dahil sa kanyang statement patungkol sa dating Executive Secretary ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Mijaldea. Si Maris ang ipinadala ng team ng GMA News sa The Hague, Netherlands para tutukan ang mga kaganapan doon matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa war on drugs. Pero hindi lang kay FPRRD ngayon nakatuon ang focus ng mga news reporters na lumipad papuntang The Hague dahil maging ang mga taong may close affiliation sa pamilya Duterte ay tinutukan din ng mga ito. Tulad na lamang ng nangyari noong nakaraang araw sa dating Executive Secretary ni FPRRD na si Attorney Salvador Mijaldea. Bigla kasi itong isinugod sa ospital sa The Hague noong Martes, oras ng Maynila. Nagpost naman ang senador na si Robin Padilla na nagpunta sa The Hague para suportahan ang dating Pangulo at ibinigay ang update sa kanyang Facebook page at nagbahagi ng larawan ni Mijaldea na naka-wheelchair. Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari kay FES Mijaldea, ngunit humihingi ng panalangin si Senator Padilla para sa kanyang paggaling. Sinabi ng Embahada ng Pilipinas na nasa scheduled visit si Mijaldea kay Duterte nang mangyari ang insidente. Ayon sa official statement na kanilang inilabas, sinabi nila na habang nagpaparehistro ito sa reception counter bandang 8:55 AM, si Attorney Mijaldea ay nagkasakit. Isang opisyal ng embassy na sumama sa kanya sa detention center ay agad na tumawag ng medical attention na ibinigay naman ng isang medic ng detention center. Subalit sa kabilang banda, ang atensyon ng mga netizens at DDS ay nabaling naman sa inilabas na video ng isang vlogger na nagpapakita kung paano di umano inilarawan ng news reporter na si Maris Umali si Mijaldea. Base sa inilabas nitong video, narinig daw ang pagkakasabi ni Maris ng matanda kay Mijaldea. Kaya naman sangkatutak na bashings ang inabot ng reporter sa mga taong nakapanood nito. Pero hindi naman pinalampas ni Maris ang mga kaganapan at nang malaman na siya ay pinag-uusapan na ngayon, mabilis nitong ipinaliwanag sa kanyang social media kung ano ang totoong nangyari sa inilabas na video. Isang official statement ang inilagay niya sa Instagram kasama ang video habang isinasakay si Mijaldea sa ambulansya. Aniya malinaw na siya ay hindi naintindihang mabuti nang nakapanood ng video. At nang maglabas na ang mga ito ng kanilang opinyon, naging pare-pareho na ang kanilang pagkakarinig sa maling salitang binitawan ng vlogger na nagpakalat ng video. I wish to address and clarify an inaccurate claim about me that has gone viral regarding a statement I made about former Executive Secretary Salvador Mijaldea. A certain vlogger has circulated a post containing my voice, claiming that I referred to former Executive Secretary Mijaldea as matanda while he was on a stretcher. This interpretation is inaccurate. What I actually said was, tignan mo yung mata niya. Nakabukas siya nung una, pero nung nakita niya ako, pinikit. Matapos natakbuhin ni Marie si FES Mijaldea para makuhanan ng panayam, binalikan niya muli ito para ma-check ng mabuti ang video na ipapasa niya sa GMA News Desk dito sa Pinas. Sa pagkakataong ito, nakatutok lamang daw siya sa mga mata ni Mijaldea. My observation was purely about his eyes, how they were initially open, but closed upon seeing me during my attempt to interview him. It is obvious that I was misheard. I want to be clear that no disrespect was intended toward former Executive Secretary Mijaldea. I hope this clarification helps set the record straight. Muling in-upload ni Maris ang video at isinama sa kanyang post. Ipinakita niya rito ang panandaliang pagmulat ni Mijaldea ng kanyang mga mata nang tanungin niya ito tungkol sa kanyang kalagayan bago muling isara ang mga ito habang isinasakay siya sa ambulansya. Inulat naman ng Philippine Embassy sa The Netherlands nitong Martes na si Mijaldea ay kasalukuyang nagpapagamot at nasa isang regular hospital room, kasama ang isang malapit na kamag-anak. Kasamang dumating ni FP Rodrigo Duterte si Salvador Mijaldea sa The Hague, Netherlands, matapos itong isama ng sapilitan sa eroplano
kahit wala itong visa. Sinabi mismo ni Mejaldea sa isang panayam na nagulat na lamang siya nang malaman niyang ililipad din siya sa Netherlands kahit wala siyang approved visa mula sa bansa. Makikita rin sa mga inilabas na litrato na magkatabi silang dalawa ng dating Pangulo sa jet na naghatid sa kanila sa The Hague noong March 11, 2025. Sinabi naman ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III na inaresto at pinusasan din niya ang dating Executive Secretary dahil sa umano'y pagtatangkang pigilan ang mga alagad ng batas na kunin si FPRRD ilang oras bago siya isinakay sa eroplano patungo sa The Hague. Sa isang talakayan kasama si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inalala ni Torre kung gaano kataas ang emosyon noong gabi bago ilabas ng bansa si Duterte para harapin ang kanyang pre-trial sa ICC. Aniya, ang turning point talaga doon is noong time na humarang si E.S. Mejaldea at binigyan ko siya ng warning. Sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan. Kaya sumakay ka na muna sa eroplano. Nag-insist si E.S. Mejaldea. Dared me to arrest him and I did. So binasahan ko siya ng kanyang karapatan for PD 1829 at pinusasan ko siya. Dagdag pa niya maging ang abogadong si Martin Delgra na dating LTFRB chief ay isasama rin dapat niya. Ngunit hindi na ito nangyari dahil nakaalis na ito at sumama naman na sa kanila si FPRRD. Samantala si FES Mejaldea ang kumatawan sa dating Pangulo sa kanyang pre-trial hearing sa International Criminal Court noong nakaraang linggo. Nakita siyang nakaupo sa courtroom sa unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng International Criminal Court sa pamamagitan ng video link. May ilang beses na ring nababalita na isa si Mejaldea sa mga makakasama bilang legal counsel ni Duterte. Subalit nilinaw ng anak ng dating Pangulo at kasalukuyang Vice-Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte sa isang panayam kaharap ang mga reporter sa The Hague na hindi nakasama sa legal team ng kanyang ama si Mejaldea. Ani ng Vice, once the team for ICC is finalized, Attorney Mejaldea will withdraw because there are only limited slots for lawyers. We want all the lawyers on board to have ICC experience. There are still lawyers I'll be talking with. One attorney will be arriving. I'm interviewing them to join the team. Hindi naman niya pinangalanan kung sinong mga abogado ang kanyang kausap at kakausapin. At hindi rin ito tinukoy kung ilan ang mga ito. Isa pa lang ang nakikilala at ito ay ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman na itinalaga bilang lead counsel ni Duterte. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa kwento natin ngayon. Anong masasabi nyo? Don't forget to send your comments below.